guys, mayong buntag ninyo diya tanan. Ani ana sabta nga mukuha sa tag mga bagong update diri sa mga latag diri sa Leon Kilat Street na niya. Dili ni Carbon, Leon Street, Leon Kilat Street. Ato ni tanaw naman ang mga update diri sa ilang panglatag nila niya. Karong adlaw Marso 2, 2025. Alas 9 sa kabuntagon ato tanaw ni diri sa mga latag na sa parking sa parking.
sila ng mga sentinelis at nang subukang kunin ang kanilang mga katawan, ipinana rin ng mga rescue team kaya hindi na nakuha ang kanilang mga bangkay. Number 2, Tristan da Cunha, South Atlantic Ocean. Ang Tristan da Cunha ay isang maliit na isla sa South Atlantic. Isa ito sa pinakaliblib at pinakamahirap puntahan sa mundo. Matatagpuan ito 2,800 kilometers mula sa South Africa at 3,700 kilometers naman mula sa South America. Dahil sa layo nito ay walang airport sa isla. Ang tanging paraan para makarating ay sa pamamagitan ng barko mula sa South Africa. Ang biyahe ay tumatagal ng 6 na araw. Maliban dito, ang isla ay may lawak na 98 square kilometers. Ito ay may bulog-bunduking lupa at may isang bulkan na tinatawag na Queen Mary's Peak. Ang bulkan ay may taas na 2,062 meters. Ang Tristan da Cunha ay may kasamang 3 maliliit na isla: Inaccessible Island, Nightingale Island, at Gulf Island. Sa apat na ito, ang Tristan da Cunha lang ang may naninirahan. Ang Gulf Island ay ginagamit para sa pananaliksik sa klima at kalikasan. Samantala, ang Edinburgh of the Seven Seas ang tanging baryo sa isla. May 238 na tao na nakatira rito. Karamihan sa kanila ay may British citizenship dahil ang isla ay sakop ng United Kingdom. Walang cellphone signal sa isla, pero may telepono at satellite internet. Pero noong 2024 ay nagkaroon ng Starlink internet, kaya mas madali na silang makipag-ugnayan sa ibang bansa. Wala silang malalaking tindahan, ospital o colleges. Ang mga bata ay nag-aaral sa isang maliit na paaralan. Kapag sila ay tumanda, kailangan nilang lumabas ng isla para makapagpatuloy ng pag-aaral. Gayun din, ang klima sa isla ay banayan pero maulan. Ang karaniwang temperature ay 15 degrees Celsius at bihirang umabot sa 25 degrees Celsius. Madalas malakas ang hangin at maulap ang langit. At dahil malayo ang isla sa ibang lupain, ay maraming hayop at halaman na matatagpuan lang dito. Ang Inaccessible Island at Gulf Island ay kinilala ng UNESCO bilang World Heritage Sites dahil sa kanilang natatanging wildlife. Maraming ibon, isda at hayop sa dagat ang naninirahan dito. Mula sa Point Nemo, dahil dito ay isa ito sa pinakamahirap puntahan at pinakaliblib na lugar sa mundo. Maliban dito, ang pangalan na Nemo ay galing sa Latin na ibig sabihin ay wala o walang tao. Ang pangalan din ay hango kay Captain Nemo, isang karakter sa nobelang 20,000 Leagues Under the Sea ni Jules Verne. Ang Point Nemo ay natuklasan noong 1992 ng isang Croatian-Canadian engineer na si Herbo de Locatela. Gamit ang computer at GPS technology, pinatukoy niya na ito ang pinakamalayong lugar mula sa anumang lupa sa mundo. Dahil sa sobrang layo nito ay mas malapit pa minsan ang mga astronaut sa International Space Station o ISS kaysa sa sinumang tao sa lupa. Ang ISS ay nasa 400 kilometers mula sa Earth, habang ang pinakamalapit na tao sa Point Nemo ay kadalasang nasa daang kilometro ang layo. Kadalasan, mga mandaragat o mga manlalakbay sa dagat lang ang nakakadaan dito. Kaugnay pa nito, ang Point Nemo ay bahagi ng South Pacific Gyre, isang malaking bahagi ng karagatan kung saan halos walang agos ng tubig. Dahil dito ay kaunti lang ang sustansya sa tubig, kaya kakaunti rin ang mga isda at iba pang hayop sa ilalim ng dagat. Tinatawag itong isang biological desert o isang bahagi ng dagat na halos walang buhay. Dahil rin sa kakaibang katakian nito, ay ginagamit ito bilang spacecraft cemetery o basurahan ng mga satellite at spaceship. Dito madalas binabagsak ang mga lumang satellite at space station para hindi makapinsala sa mga tao.
Isa sa pinakasikat na halimbawa ay ang Russian Space Station na Mir, sinadyang pinabagsak dito noong 2001. Number 4, Oymyakon, Russia. Ang Oymyakon ay isang maliit na bayan sa Sakha Republic, Russia. Napapaligiran ito ng mga bundok at malayo sa ibang mga lungsod. Dala ito bilang isa sa pinakamalamig na lugar sa mundo na may naninirahan. Dahil sa matinding lamig, ito rin ay isa sa pinakamahirap puntahan. Ang pangalan ng Oymyakon ay galing sa salitang Tibet, isang katutubong wika sa Siberia. May dalawang posibleng ibig sabihin nito. Ang una ay hindi nagyayelong bahagi ng tubig dahil may mga ilog dito na hindi nagyayelo kahit naglamig. Ang isa naman ay nagyayelong lawa dahil sa sobrang lamig sa buong taon. Ang klima rito ay sobrang lamig. Noong February 6, 1933, inaitala ang pinakamababang temperature na negative 67.7 degrees Celsius, isa sa pinakamalamig sa kasaysayan. Sa taglamig ay normal na bumabagsak ang temperature sa negative 50 degrees Celsius hanggang negative 60 degrees Celsius. Ang lupa rito ay permafrost o laging nagyayelo, kaya halos walang tumutubong halaman. Sa tag-init naman, minsan ay umiinit ang panahon. Noong yung July 28, 2010, ay naitala ang pinakamainit na temperature dito na 34.6 degrees Celsius. Ibig sabihin, napakalaki ng pagbabago ng temperature mula sa sobrang lamig hanggang sa mainit sa ilang araw ng tag-araw. Pero sa kabila ng lamig, ay may mga taong naninirahan dito. Noong unang panahon ay dinadaanan lang ito ng mga pastol ng reindeer para bigyan ng pagkain ang kanilang mga hayop. Kalaunan ay may mga pamilya nang nanirahan dito at nagtayo ng maliit na pamayanan. Pero dahil sa klima ay hindi sila makapagtanim ng gulay o palay. Karamihan sa kanilang pagkain ay karne at isda. Madalas nilang kinakain ang ilaw na isda, karne ng baka, kabayo o reindeer dahil hindi ito madaling masira sa lamig. Marami ding bagay ang mahirap gawin dito. Ang mga banyo ay nasa labas ng bahay dahil nagyayelo ang mga tubo ng tubig. Ang mga sasakyan naman ay dapat laging nakabukas dahil kapag pinatay ang makina ay hindi na ito muling mag-on. Ang mga paaralan ay isinasara kapag bumaba sa negative 55 degrees Celsius ang temperature dahil delikado ito sa mga bata. Celsius ang temperature dahil delikado ito sa mga bata. Number 5, Kootenay National Park, Canada. Ang Kootenay National Park ay isang napakalayong lugar na matatagpuan sa pinakahilagang bahagi ng Ellesmere Island sa Nunavut, Canada. Sa wikang Inuktitut, ang ibig sabihin ng Kootenay ay lupa sa tuktok ng mundo. Ito ay isa sa pinakamalapit na bahagi ng Canada sa North Pole at pangalawang pinakamalaking national park sa bansa. May lawak itong 37,775 square kilometers at opisyal na naging national park noong 2000. Dahil sa napakalayo nitong lokasyon, ito ay isa sa pinaka-isolated na lugar sa buong mundo. Ang tanawin sa park ay kakaiba at halos hindi nagagalaw ng tao. Maraming malalaking glacier, matataas na bundok at malawak na disyerto ng yelo. Halos walang puno o malalaking halaman dahil sa matinding lamig. Napakahirap mabuhay dito dahil ang klima ay napakalamig at halos walang ulan. Sa taglamig ay walang sikat ng araw sa loob ng maraming buwan, habang sa tag-araw naman ay 24 hours ang liwanag ng araw at hindi lumulubog ang araw sa loob ng ilang buwan. Kahit na napakalamig dito, ay may ilang hayop pa rin na kayang mabuhay sa ganitong kondisyon. Nakikita rito ang moose oxen, prairie caribou, Arctic wolves at Arctic hares. Mayroon ding mga ibon na dumadayo sa park tuwing tag-araw tulad ng gyrfalcons, long-tailed jaegers at semi-palmated plovers. Dahil sa kapal ng yelo ay kakaunti lamang ang tumutubong halaman. Kabilang dito ang mga lichen, Arctic willow at maliliit na grass.
na kayang mabuhay sa matinding lamig. Subalit ang kasaysayan naman ng tao sa Putinirpaa ay halos wala. Napakalamig at napakahirap mabuhay dito kaya kakaunti lamang ang nagtangkang manirahan. Pero may mga ebidensya na libu-libong taon na ang nakalipas ay may mga sinaunang tao tulad ng Free Dorset, Dorset at Hule na minsang bumisita rito. May natagpuang mga tent rings at food caches na nagpapakita na ginamit ang lugar bilang pansamantalang tirahan. Gayun din naman napakahirap puntahan ng Putinirpaak National Park. Walang kalsada, walang hotel at walang permanenteng naninirahan dito. Ang tanging paraan para makarating ay sa pamamagitan ng eroplano mula sa Resolute Bay, isang maliit na komunidad sa Northern Canada. Number 6. Svalbard, Norway. Ang Svalbard ay isang grupo ng mga isla sa Arctic Ocean, malapit na sa North Pole. Bahagi ito ng Norway, pero malayo ito sa mainland. Isa ito sa mga pinakaliblib at mahirap puntahang lugar sa mundo dahil sa sobrang lamig at matinding yelo. Matatagpuan ang Svalbard sa hilagang bahagi ng Norway, mga 930 kilometers mula sa mainland. Ang lawak nito ay umaabot sa 61,000 square kilometers na halos kasing laki ng buong Luzon. Binubuo ito ng maraming isla, pero ang pinakamalaki ay ang Spitsbergen, kung saan naroon ang Longyearbyen, ang pinakamalaking bayan dito. Samantala, may dalawang kakaibang panahon dito, ang polar night at midnight sun. Ang polar night ay mula October hanggang February, kung saan hindi sumisikat ang araw at buong araw itong madilim. Habang ang midnight sun ay mula April hanggang August, kung saan hindi lumulubog ang araw kung kaya't kahit 10 oras ng gabi ay maliwanag pa rin. Dahil sa ganitong klima ay mahirap ang pagtatanim ng pagkain at iba pang normal na gawain sa ibang bansa. Gayun din naman ay kaunti lang ang mga taong nakatira rito at umaabot ng nasa 2,500 na tao lang. Ang karamihan ay Norwegian, pero may mga Russian rin sa isang maliit na bayan na tinatawag na Barentsburg. Wala itong permanenteng mamamayan. Ibig sabihin ay walang taong ipinanganak dito na dito rin lumaki. Bawal rin manganak sa Svalbard dahil walang ospital na kayang tumanggap ng mga buntis. Dahil dito ay kailangan pa nilang pumunta sa Norway para doon manganak. Dagdag pa rito dahil sa lamig ay kakaunti lang ang mga hayop dito. Pero maraming polar bear, kaya delikado lumabas ng walang dalang baril o proteksyon. Meron ding Arctic fox, isang maliit na hayop na parang lobo, Svalbard reindeer, na mas maliit kaysa sa ordinaryong usa, at iba't ibang uri ng ibon. Sa dagat naman ay may makikitang balyena, seal at walrus. At dahil sa mahigpit na pagprotekta sa kalikasan, ay bawal ang usa sa Svalbard para hindi nila kainin ng mga ibon. Sa katunayan, ang Longyearbyen ang pinakamalaking bayan dito. Number 7. Cape York Peninsula, Australia. Ang Cape York Peninsula ay isang malaking bahagi ng lupa sa pinakahilagang bahagi ng Queensland, Australia. Ito ay isa sa pinakaliblib at mahirap puntahang lugar sa mundo. Napapaligiran ito ng Gulf of Carpentaria sa kanluran at Coral Sea sa silangan. Ang pinakadulong bahagi nito ay tinatawag na Cape York, na siyang pinakahilagang bahagi ng mainland ng Australia. Dahil sa layo nito, kakaunti lang ang mga nakatira rito at mahirap din makarating lalo na kapag tag-ulan. Samantala, yung lupa rito ay malawak at karamihan ay patag. May ilan ding mabababang bundok tulad ng McIlwraith Range na may taas na 800 meters. Sa katunayan ay may dalawang pangunahing panahon dito, ang tag-ulan mula November hanggang April at ang tag-tuyo mula May hanggang October. Kapag tag-ulan ay madalas na bumabaha kaya lalong nagiging mahirap ang paglalakbay. Ang karaniwang temperature rito ay mula 18 degrees Celsius hanggang 27 degrees Celsius depende sa taas ng lugar. Kaugnay pa nito, isa sa pinakamagandang katangian ng Cape York Peninsula ay ang likas na yaman nito. May mahigit 3,300 na uri ng halaman at 260 sa mga ito ay dito lang matatagpuan. Maraming bahagi ng lupa ang natatakpan ng kagubatan, damuhan at wetlands. Meron ding mangrove forest na nasa tabi ng baybayin na nagsisilbing tirahan ng maraming hayop. Karagdagan pa dito ay marami ring hayop ang dito lang matatagpuan, tulad ng golden shouldered parrot, bob-breasted button quail at lovely fairy wren. Meron ding iba't ibang reptiles tulad ng black-headed python, lace monitor at frilled lizard. Bukod dito ay matatagpuan din dito ang 60% ng mga paru-paro sa buong Australia, kabilang ang malalaking Cape York birdwing butterflies. Ngunit
bago pa dumating ang mga Europeans, ay matagal nang may nakatira sa Cape York Peninsula. Ang mga Aboriginal Australians ang original na naninirahan rito. May sarili silang kultura at tradisyon na hanggang ngayon ay kanilang pinangangalagaan. Ang unang European na dumating rito ay si Willem Janszoon, na isang Dutch navigator noong 1606. Siya rin ang unang dayuhan na nakatapak sa mainland ng Australia. Number 8, ito Porto Horniit, Greenland. Ang itong Porto Horniit ay isang maliit at liblib na bayan sa silangang bahagi ng Greenland. Isa ito sa pinakahiwalay at mahirap puntahang lugar sa buong mundo. Itinatag ito noong 1925 ng explorer na si Egnor Mikkelsen kasama ang humigit kumulang 80 na Inuit settlers mula sa iba't ibang bahagi ng Greenland. Ang pangalan nito ay nangangahulugang mga taga-malaking bahay sa lokal na wika. Dahil sa malayong location at matinding lamig, ay kakaunti lang ang mga taong nakatira rito. Samantala, matatagpuan ang Itok Porto Horniit sa hilagang bahagi ng Angartitibak Fjord, malapit sa Greenland Sea. Papalibutan ito ng Scoresby Sand, pinakamalaking sistema ng fjord sa buong mundo, at ng Northeast Greenland National Park, ang pinakamalaking national park sa mundo. Dahil dito ay maraming hayop ang makikita rito tulad ng polar bear, muskoxen at seal. Ang mga hayop na ito ay mahalaga rin sa pamumuhay ng mga tao sa lugar. Gayun din naman noong 2020 ay nasa 345 na tao ang naninirahan sa Itok Porto Horniit. Dati ay mas marami ang populasyon pero unti-unting nabawasan dahil kakaunti ang trabaho at paaralan. Maraming kabataan rin ang lumilipat sa ibang bayan sa Greenland o Iceland para maghanap ng mas magandang oportunidad. Dahil kakaunti lang ang tao, ay mahirap din makahanap ng ospital, paaralan at iba pang mahahalagang serbisyo. Sa katunayan ay napakalamig ng klima rito. Ang average temperature ay umaabot sa negative 5 degrees Celsius, kaya isa ito sa pinakamalamig na lugar na may naninirahan. Halos buong taon ay natatakpan ng yelo ang dagat, kaya mahirap bumiyahe papasok at palabas ng bayan. Karaniwang nagyeyelo ang dagat sa loob ng 9 na buwan kada taon. Dahil dito ay hindi madaling magpadala ng supply sa bayan. Sa kabila nito, isang malaking problema sa lugar ay ang pagbabago ng klima. Dahil sa global warming ay numinipis ang yelo sa dagat at natutunaw ito ng mas maaga. Nagiging mahirap ito para sa polar bears dahil kailangan nila ng yelo para mangaso. Dahil wala silang makuhang pagkain, ay madalas silang napapadpad sa bayan at nagiging banta sa mga residente. At noong 2015 ay gumawa ng Polar Bear Patrol ang WWF para maprotektahan ng mga tao at maiwasan ang pagmatay sa mga polar bear. Number 9, Barrow, Alaska, USA. Ang Utqiagvik Peak na dating kilala bilang Barrow ay ang pinakahilagang lungsod sa United States. Matatagpuan ito sa Alaska malapit sa Arctic Ocean. Dahil sa location nito ay isa ito sa pinaka-isolated at pinakamahirap puntahang lugar sa mundo. Walang mga kalsada na nag-uugnay sa lungsod na ito sa iba pang bahagi ng Alaska. Kaya ang tanging paraan para makarating dito ay sa pamamagitan ng eroplano o barko. Samantala, ang klima sa Utqiagvik ay napakalamig sa buong taon. Sa taglamig, ang temperature ay bumabagsak